So, hello, good evening guys. Uh, Welcome sa discussion natin ngayong gabi. Net metering process walkthrough. So, meron kasi mga nagtatanong about kung paano mag-process ng net metering. So, siguro within 2 weeks, may 4 o 5 question na nangihingi sa akin ng advice or ng pamamaraan kung paano mag-process ng net metering. So naisipan kong mag-record na lang tayo at mag-live ng video tungkol sa net metering processing para paulit-ulit na lang natin panoorin para may record na tayo. So welcome ulit dito sa ating channel sa Metro Green Tech TV. Kung hindi pa kayo naka-subscribe, paki-subscribe na lang ang aming channel at ganun din paki-share at i-like ang ating video para sa mga susunod. And huwag nyo kalimutan na rin yung bell button dyan para sa susunod na mga natin ma-notify kayo, mga videos. So, simulan na siguro natin net metering process. So, ano nga ba yung net metering? Ayon dun sa Meralco, net metering is a program approved by Energy Regulatory Commission to allow customers to install solar panels within their premises. It is designed to help you lower your electric bills by allowing you to export unused or excess electricity generated from your solar panel back to the you. So, ang net metering is not a device. Ito ay isang program na na-develop ng ERC na payagan ang mga merong renewable energy or merong mga solar installation na ibenta nila yung kanilang excess power. So, ibig sabihin, kung meron kang solar installation sa inyong bahay, grid tie, pwede mo siyang ibenta or i-export sa Meralco or sa kung ano man diyo na nakakasakop sa inyo. So, i-discuss natin kung paano yung process or paano yung flow ng process ng pag-a-apply ng net metering. Ang i-discuss po natin or ang ituturo natin sa inyo is yung ayon dun sa mga karanasan or ayon dun sa mga na-experience na natin sa iba't ibang DU. Actually, mayroon kasing iba-iba silang though regulated sila ng ERC, mayroon pa rin silang iba't ibang mga rules lalo na sa mga LGUs. So, mayroong mga documents na iba sa LGU na let's say Quezon City. Pagdating sa ibang provinces, sa Bulacan or sa Laguna, iba naman yung requirements nila, mas maluwag. Meron namang sa requirements sa ibang bayan ng let's say Bulacan na wala sa requirements ng Quezon City or other na bayan, ibang bayan. So yun, i-discuss natin dito ngayon kung may mga naranasan din kayo na suggestion na pamamaraan na hindi natin ma-discuss dito, i-comment nyo lang doon sa comment section para malaman din ng iba. Kasi ang i-discuss natin dito ay yung mga naranasan lang natin. Hindi naman kasi lahat pa ng LGU is na-applyan na natin. Okay? So, simula tayo sa application process. Pasensya na pala kayo sa slide ko kasi ginawa ko sa notes. Supposed to be gagawin ko sa PowerPoint but wala na akong time.
dahil medyo busy this week. So, eto na lang. Okay naman na nababasa din naman. So, ito, umpisa na natin. Process and requirements for net metering application. Ang net metering, sabi ko nga kanina, is net metering requirements are varies depending on your distribution utility or LGU. So, iba't ibang DU, iba't ibang LGU, iba't ibang requirements din ang hinihingi. So, paano ba ang una? Anong unang hakbang ating gawin? So, let's say meron ka ng isang solar power plant or solar power system sa inyong bahay at gusto mo siyang i-net metering or i-apply na net metering sa inyong DU. Marami kasi natatakot na mag-apply kasi matagal daw, mahirap. So dito, itatakal natin kung matagal or mahirap ba. Para kasi sa akin, tumatagal lang naman ang net metering application sa isang LGU kung kulang ang ating mga requirements. Meron din mga instances na talagang matagal sa LGU kasi meron pa silang mga hinahanap at hindi ko alam kung ano yung hinahanap nila na yun. So, karamihan naman, as long as kompleto ang iyong mga requirements, mas mabilis ang processing. Mayroon kasi dyan, pagdating din naman sa mga DU, let's say, ang bahay mo is luma na, nabili mo sa ibang may-ari yon. So, yung metro is nakapangalan pa sa lumang may-ari. So, yan, kailangan mo pang i-transfer sa iyo at kailangan ng mga supporting documents para mapatunayan mo na sa iyo nga yung property na yon at dapat sa iyo ipangalan ang meter na yon. So yun ang isa sa mga magpapatagal sa application kasi may mga side requirements pa na hinihingi. So pag mag-apply tayo ng net metering, unang-una, pwede natin puntahan ang ating DU, manghingi tayo ng requirements. Then, pwede rin natin bisitahin ang ating LGU, manghingi rin tayo ng list of requirements doon. So, sa LGU, karamihan ng requirements na hinihingi, sa DU, sa inyong distribution utility or yung Meralco or kung sa ibang co-op, kung ano man co ang meron kayo dyan, Eleco, Peleco, kung ano man merong co na meron kayo dyan, hingi kayo ng mga requirements sa kanila. Hingi kayo ng list ng requirements. So, karamihan naman ng requirements na hinihingi, kailangan mo ng letter of intent or request letter. Kailangan mo ng ID ng applicant kung sino nakapangalan, government ID. So, copy lang naman yan. Copy ng electric bill, tapos location sketch ng facility o ng bahay kung nasaan yung solar installation. Tapos certificate ng mga renewable energy equipment. So yan yung mga panels, inverters, etc. Then hihingan kayo ng single line diagram. Dito sa DU, karamihan naman dito sa single line diagram, hindi naman sila nanghihingi ng SLD na sign and seal. Basta meron ka lang single line diagram. Yan yung sa aming karanasan ha. Karamihan dyan, hindi naman sila nanghihingi ng sign and seal na single line diagram. Then, CFEI. So, itong CFEI na to is hihingin sa iyo to ng DU
pero kukunin mo ito sa LGU. Dito na papasok yung mga requirements. Pag kumuha ka ng CFEI, dito na papasok ang mga requirements ng LGU. So, meron din hinihinging kung ikaw ay solar installer na lalakarin mo yung net metering ng ininstallan nyo. So, kailangan ng authorization letter kung ikaw ay representative. Then, completed na ERCCOC. So, ito ang forms nito, ipoprovide naman ng DU to. Later stage na. So, pag nakuha mo na yung CFEI or pwede mo na hingin ng ang form sa DU, tapos later on, ipasa mo kasama yung CFEI. Tapos kasama din yan yung application form for interconnection. Galing din yan sa DU yung kanyang form. Then, plant parameters, ang form, galing din sa DU. Other attachment as per plant parameter. So, dun sa plant parameter kasi, mayroong mga hinihingi doon, kagaya ng mga certificates nga. Then, after that, pag nakompleto mo na yan, bibigyan ka ng DU ng net metering agreement na pipirma ng may-ari or pipirmahan kung ikaw yung may-ari ng solar power system, na yung bahay na may solar power system, ikaw pipirma dyan, at ninonotaryo ito. So, the same time, itong fixed asset boundary document. So, itong dalawang to, huli na ito. Pagka nakompleto mo na yung mga requirements na nasa taas. So, ganun. Pupunta ka sa DU mo, ihingiin mo yung mga requirements, which is itong nasa list. Pipilapan mo yung mga yan, tapos ipasa mo ulit sa DU. Then, hanggang dito sa single line diagram, pagka kasi yan na ipasa mo na, i-schedule ka ng iyong DU para i-check yung facility kung feasible siya ng interconnection para sa net metering. So, pag schedule ka na ng engineer, napunta na yung inyong lugar, titingnan lang naman dyan yung poste ng metro mo, yung dating metro mo, kung ang meter base mo ba is okay pa or kailangan ng palitan. Then, ang tubo ng service entrance mo kung okay pa or kailangan ng palitan. And then, tinitingnan din nila kung yung mismong sa Meralco side, yung mga transformer nila is capable pa ng interconnection ng isang RE facility. So, yan yung mga tinitingnan nila, pinag-aaralan nila kung okay pa. Then, i-issuean kanila ng yellow card. So, pag na-issuean kanila ng yellow card, asan ba yung yellow card? Yellow card is kagaya nito. So, pag na-issuean kanila niyan, mayroong recommendation dyan, kagaya nito, please secure CFEI in regards with their net metering application 24 kilowatt P solar. So, nakalagay dito, CFEI lang kailangan mo. Pero kung kailangan mo halimbawa palitan itong mga tubo mo, tapos kung wala kang disconnect switch sa labas, kailangan mo lagyan. So, may nakalagay dyan, remodeling ng service entrance. So, pag remodeling ng service entrance, kasi mayroong mga service entrance na mga luma pa, from service drop, meter base, then from meter base, papasok na ng main panel mo, main distribution panel mo. So, wala kang disconnect switch. So, yan ngayon, required ng disconnect switch na nasa labas. So, kailangan mo i-remodel. Pag pinaremodel sa'yo, kailangan compliance dito sa drawing sa yellow card na nilagay sa'yo. Merong itong mga to. Dapat itong meter height depende dun sa location nyo. Kung
ikaw ba ay nasa main road, nasa subdivision, nasa alley, mayroong mga ano yan, may mga requirements. Tingnan mo doon, makikita mo yan sa Philippine Electrical Code. May mga requirements to. Depende kung tatawid yung supply from poste going to your service drop. So yan, kailangan may mga ma-comply mo ito. Then yung taas ng meter base from ground. Tapos kailangan meron kang service disconnect. At importante yung grounding. So yan, kasi pagka nagawa mo na to, i-check ulit ng Meralco yan kung okay. So mayroon ka ng yellow card, pupunta ka na sa LGU to secure CFEI. So to secure CFEI, syempre kailangan pumunta sa LGU mo at tanong mo kung ano yung mga requirements para makakuha ng CFEI. Karamihan kasi na pagkuha ng CFEI is parang kumukuha ka rin ng panibagong electrical installation permit. So, ito pala, mayroong mga LGU na ang CFEI tsaka Electrical Installation Permit or CEI is iisa na lang, iisang form, iisang requirements. Pero mayroong mga LGU na for you to able to get this CFEI, kailangan mo muna i-comply yung CEI, yung Certificate of Electrical Installation. So, parang dalawang requirements siya. So, pag naipasa mo na sa kanila, kasi yung Certificate of Electrical Installation, o yung sa iba tawag nila electrical installation lang, mayroon din mga requirements yun. So, parang dalawang set of application ka sa LGU. Sa ibang LGU, kung pagkuha ka ng CFEI, meron na rin kasamang form ng CEI. So, isang kuhanan na lang. Meron tapos yung certificate na ibibigay sa'yo, CFEI, CEI na. Meron na mga LGU na magkahiwalay pa. So, lalong humahaba yung processing mo. So, mas maganda kasi talagang alamin mo muna kung paano yung requirements. So, punta ka sa LGU mo, hingi ka ng mga requirements, sasabihin naman sa'yo, tatanong sa'yo na install na. Kung na-install na, karamihan naman pag sinabi na install na po yan sa roof ko, bibigyan ka na lang nitong CFEI. So, ang rules kasi, syempre, di ba, sa electrical, bago ka gumawa na or mag-alter ng iyong mga electrical installation sa isang bahay, kailangan meron kang electrical installation permit. So, dapat yun talaga ang una bago itong, kasi CFEI is Certificate of Final Electrical Installation Inspection na. So, patapos na to. So, dapat kung nasabi mong installed na, CFEI na lang. Kasi yung iba, pag sinabi mong installed na, CFEI plus ihabol mo yung installation, electrical installation permit. So, ganun. Ang karamihan naman na requirements doon sa LGU ay ito yung mga sumusunod. So, humingi sila ng electrical plan, blueprint, yung side and seal ng PA. Merong mga LGU na kailangan pa ng voltage drop calculation, tsaka short circuit analysis. Which is, meron akong isang LGU na pag-applyan ng ganito na kailangan pang VD tsaka SC. Pero okay lang sa kanila, nasa isang page na lang. Nandun na yung SLD mo, nandun na lahat, equipment schedule, voltage drop calculation, short circuit analysis, nandun na lahat. So, yan, tanggap naman nila. Pero, syempre, depende pa rin sa engineer. Actually, yan yung mga nagpapatagal kasi
iba-iba nga sila ng requirements. So, maaring sa LGU na to, akala ko ba sa ganito lang kailangan, pero pagdating mo sa ibang LGU, iba na naman. So, yun, nagpapatagal yun. Meron din mga LGU na nanghihingi ng BOM or cost estimate ng system. May LGU na nanghihingi ng fire and safety certificate. So sa fire and safety, let's say, sa Quezon City, kailangan mo ng BOM para dun sa fire and safety certificate. So, pag pumunta kayo sa LGU, yan yung mga requirements, then hihingin din sa iyo yung yellow card. So, pagkatapos nun, pagka naibigay mo na yan, naipakita mo, hingihan ka rin ng location sketch, i-inspect muna nila ang site. Merong mga LGU na nag-inspect at merong mga LGU na hindi nag-inspect. So, ang inspection sa ibang LGU may bayad na 100, merong 150, merong 200 para ma-inspect nila. Tapos, merong mga LGU na during punta mo sa kanila at na-provide mo itong blueprint tsaka yellow card, bibigyan ka na ng CFEI form. Mayroon namang LGU na bibigay mo yung electrical plan at yellow card, then bibigay mo yung sketch, then magbabayad ka ng inspection payment. I-inspect muna nila. Pag na-inspect na nila, saka kanila tatawagin at ibibigay yung form ng CFEI. So, iba-iba talaga. Meron naman LGU na ibibigay na lahat sa'yo ng form na yan. I-fill up mo na, papirma mo na sa tapos pasa mo na lang ulit sa kanila. So, iba-iba sa LGU. Kaya alamin nyo sa LGU nyo kung ano-ano ang proseso. Pero, more or less, madali lang naman. Time consuming lang talaga. So, ayan, completed CFEI form. So, provided nila yung form. Mayroong LGU na nanghihingi ng structural and civil inspection certificate. Depending ulit sa LGU yan. Dito, kailangan mo rito ng pirma ng isang structural engineer or civil engineer. So, parang CFEI din to, CFEI form. So, dito sa CFEI form, kailangan mo ng pirma dyan kung sino ang pumirma doon na PE sa iyong electrical plan. Dapat siya ring pipirma dito sa CFEI form mo. Then, kung ikaw is electrical practitioner, pwede kang pumirma doon sa in charge of electrical installation. So, yun. Then, sabi ko kanina sa fire and safety, ito, nagre-require din sila, depende sa LGU. So, kailangan mo dyan BOM. Then, isa pang requirements from may-ari ng renewable energy facility or yung owner ng bahay na is yung barangay electrical clearance. Siyempre, doon ka kukuha ng barangay electrical clearance kung nasaan yung bahay. Baka kasi siyempre merong ako taga rito sa Bulacan pero nagpagawa ako ng bahay sa ibang lugar sa Quezon City halimbawa at nandun yung renewable ko at doon ko i-install yung aking solar panels. Kung saan barangay nakasakop ng aking bahay doon ako kukuha ng barangay electrical certificate clearance. Then applicant ID, syempre. May nanghihingi ng sedula, tax declaration, at title. Then, building permit or occupancy permit. Syempre, kung ikaw ay tagalakad lang, authorization letter, pag representative ka lang. So, dito sa kagaya nito, title.
Sa ibang LGU, okay na sa kanila title lang. Wala nang tax declaration, cedula title, okay na yan sa kanila. Mayroon naman akong LGU na naranasan is nahihingi pa ng building permit or occupancy permit. Depende kasi yan sa pag dun sa nag inspection, 'di ba? Sabi ko kanina, mayroong LGU na pagkatapos mong ipakita ang iyong ah, solar electrical plan tsaka yellow card from DU, i-inspect nila. So, kung ano man ang nakita nila dun sa pag-inspect nila, let's say, nakita nila nag-renovate pala yung bahay. Nakita nila bago. So, kung major renovation ang ginawa sa bahay, hahanapan ka ng building permit. So, pag wala ka napakitang building permit, hahanapin nila yung occupancy permit mo. So, pag wala kang napakita dyan, dyan na naman tayo tatagal kasi hindi nila pipirmahan or hindi ka nila i-issuean ng CFEI. So, kailangan mo mag-secure ng building permit. Ang pagproseso ng building permit is napakadugo rin. So, ingat dun sa mga re-renovate ng bahay na walang building permit. Major renovation. Maraming nabago sa iyong bahay. Kasi hindi naman mga pinanganak kung kailan lang yung mga nagsisurvey niya. Alam nila kung pwede ba yan ang iyong bahay as yung dating building permit niya or dating occupancy permit, okay na sa kanila eh. Kaya lang, syempre, pag nakita nila, uy, mukhang namang hindi simple renovation lang to, dapat may building permit na to. Kahit naman yung magpabakod ka, di ba may mga fencing permit din. So, kung major renovation, hahanapin talaga nila. Meron akong naranasan na ganito actually. So, medyo natagalan kami. Nung na-provide naman na namin yung building permit, kaya lang napaka-dugo at malaki ang gastos. So, nung na-provide na yun, mabilis na pagdating sa LGU. So, depende sa LGU mo, pwede yung kausapin. Depende na kung paano nyo lambingin yung mga ating nag-i-inspection. So, during inspection pa lang, dapat, ito pala, tip. Yung mga yan, mapa Meralco man yan na nag-inspect ng bahay nyo or mapa LGU, i-accommodate nyo naman ng maayos sa bahay nyo. Mahirap naman yung pumunta yung engineer ng Meralco doon, mag-i-inspect. Tapos hindi nyo man lang in-accommodate na maayos, hindi nyo man lang kinausap, hayaan nyo lang doon sa labas na kung ano-ano. Or meron kasi ako naranasan, nagsumbong sa akin isang engineer ng Meralco na hindi man lang siya pinatuloy or sinilip lang or ano. So natagal lang kami dun sa Meralco na yon at medyo nagtatampo, pero sinabi ko nga kasi ako na lang nagpaliwanag na katulong lang kasi nandun minsan, so baka katulong yung ano. Syempre hindi naman basta-basta magpasok yung katulong. Well, yung sa mga ganyan kasi ini-schedule naman, pwede yung halimbawa lumalabas kayo o lagi ka nang wala, pwede yung iwanan yung halimbawa sa Meralco, sir, inform nyo na ako kung kailan kayo mag-inspect para may tao sa bahay. Or ganun din sa LGU. Pag nag-inspect sila, pwede mong, minsan kasi bago sila mag-inspect, nag-advise naman sila. So, pwede mong kausapin, sir, kailan ba kayo mag-inspect para meron naman tao. Bigyan nyo ng malamig na tubig or soft drinks or makain man lang. Lambingin nyo para maganda rin yung outcome ng kanilang inspection. So, yung tip lang yon. Ngayon, nasa sa inyo yan kung gusto nyo matagalan ba o ano. So, maganda, pag dumating sila, i-accommodate nyo na maayos para pagdating naman doon sa reporting nila is maayos din ang pagkakasulat nila sa report nila. Hindi na kayo i-require ng kung ano-ano pa na pahihirapan pa or kung ano-ano man. Okay? So, yun. Ganun sa LGU. Then, pag na-secure mo na, once these requirements are completed, they will then schedule for site inspection.
once approved, CEI and CFEI will be issued. So, yun, sinasabi ko kanina, pag ano mo na inspect na nila, issue ka na nila ng CEI or CFEI or yung dalawa, CEI, CFEI. So, depende sa LGU. May mga LGU na, mayroon ako naranasan LGU na pumunta ako ngayon, dinala ko yung requirements, binigyan ako ng form, pumunta kaagad ako dun sa PEE ko tsaka sa structural engineer, pinapirmahan ko na. Then, after that, bumalik ako. So, parang dalawang balik lang ako. Pagbalik ko na may mga kompleto na ako na papers, etong mga to, ano lang, mga siguro 1.5 hour lang ako dun sa munisipyo. Release na yung aking CFEI. Actually, dun sa isa dito sa Bulacan na bayan, pagpunta ko, magtatanong pa lang ako, hiningi ko na yung form ng CFEI. Pagtatanong pa lang ako ng requirements. So, habang pine-prepare ko yung requirements for CFEI, itong mga cedula, ID, tax declaration, na-fill upan ko na rin yung CFEI form. Tapos, hindi naman siya nag-require ng blueprint actually. Kasi pagpunta ko doon, meron lang akong printed sa A4 na plano. Tinanong ko kung kailangan pa ba sir ng signed and sealed blueprint, signed and sealed ng plano. Sabi niya hindi na. So, natuwa ako kasi syempre yung ano na yan, signed and sealed na plano is may ano din yan, may gastos din yan. So, yung pirma ng PE, may bayad yan. Syempre kung pinagagawa mo yung plano, may bayad yan. So, okay kung hindi ka na-require niyan. So, yun, tinanggap niya yung aking A4 plan. Tapos, kinumplete ko na yung form. Pagbalik ko sa kanya, siguro 30 minutes lang may CFEI na ako. So, swertehan lang din sa LGU. Dito sa Bulacan, actually, mga LGU dito, medyo okay. Ganun din sa Laguna. So, mga LGU sa Laguna na mabibilis. Yan yung mga na naranasan ko. Ang LGU dito sa Quezon City, Metro Manila, medyo. Bahala na kayo. Okay? So, pag na-complete mo na yan, meron ka ng CFEI, CEI, pupunta ka na ulit sa engineering office ng DU mo. So, ipapasa mo na yon. Then, kung na-comply mo naman ito, yellow card, kung na-comply mo na to, halimbawa, syempre habang pinaprocess mo yung CFEI mo, kung mayroong comment dito sa yellow card mo na remodeling, kailangan i-remodel mo na yan para at the same time, lumalakad yung papeles mo, nagagawa mo na rin yung kailangan gawin. So, kung once na lumabas si FEI mo, ready na rin ito for interconnection ng iyong facility dyan sa bahay mo. So, kung kailangan remodel, kailangan maglagay ka ulit ng service entrance, service disconnect, kailangan gawin mo na yan. So, para pagbalik mo dun sa iyong DU, sabihin mo okay na lahat, o may CFEI ka na, i-inspect nila syempre yung, kung halimbawa, pina-remodel nila ito, ang iyong service post, i-check nila yan kung okay ba yung connection mo ng wire, kung line to line ba yung sa inyo, kung line to, i-check nila yan bago nila ikakabitan. So, pag na-check nila okay yung yung facility mo na ginawa mo, tapos may CFEI ka na, actually kung may CFEI ka na, tapos meron ka palang gagawin dito, pwede na silang
mag-release ng actually yung ibang DIO or ibang Meralco, meron kasi ako naranasan ganito, no? Meron kaming inedit or meron kaming remodeling. Meron akong DIO na naranasan na may remodeling, kahit wala pang CFEI, nag-release siya ng meter base. So, meron din DIO na kailangan may CFEI bago may meter base. So, depende pa rin sa DIO. So, sa Meralco, nakailang beses ba kami? Sa Meralco, parang nakadalawang beses ako na wala pa akong CFEI, binigyan ako ng meter base. So, as long as okay yung, pero siguro alam nila na maluwag naman ang LGU, kaya binibigyan ka na ng meter base kaagad. So, yun, depende sa kanila, depende din sa engineer na mag-survey. Ngayon, pagka okay na lahat, syempre, i-schedule nila para sa replacement ng metro or kung may remodeling para sa installation ng bagong metro, yung unidirectional na metro. So, i-install na nila yan. Merong pag-schedule nila na pagkabit ng metro, merong tinetesting na kaagad ang facility mo. Merong i-schedule pa ang pag-testing. So, karamihan, kung masipag ang engineer ng DIU, once na kinabit na yung metro, testing kaagad. So, pag tinesting nila yan, ang testing lang naman is itong sumusunod. They will test the following. So, without any load, sasabihin nila pakipatay lahat ng load. Then, i-disconnect nila or i-off nila yung breaker sa labas. Testing will ensure that no power will feed back to DIU during power is off. So, tinitingnan nila, sinusukat nila, pag enough ba nila, may makukuha ba silang voltahe o voltage na lalabas or current na lalabas. So, tinitingnan nila yon. Then, ipapa-on nila. Pag na-confirm nila na walang lumabas, ipapa-on nila ulit. Pag on ng service disconnect, syempre, ta-timer nila kung ilan yung delay. Before, 2 minutes is okay. Ngayon, kailangan 10 minutes bago magkaroon ng feedback. So, ayan, syempre pag on nila yan, may voltage yan, pero dapat walang lalabas kasi hindi pa naka-on yung RE mo. Okay? So, kailangan walang lalabas. So, tinitingnan na nila yan kung ilang minutes ang delay. Then, the next test is visual check lang. Check nila yung mga connection, service disconnect. Ito minsan nauuna na to eh. Before pa nila ipalitan ng metro, na testing na nila. Syempre, ano na lang yan, double check na lang yan. Pero yan tatlong yan, karamihan ang ginagawa ng isang DIU engineer during meter replacement na or during testing na ng facility mo. Pag na-satisfy mo na yung yung engineer, okay na, sabihin sa iyo, okay na to sir. Thumbs up, di ba? Okay yung gawa mo. So, bibigyan ka na nila ng yung sinasabi kanina, itong net metering agreement para ipapirmahan o pirmahan mo kung ikaw may-ari ng facility, tsaka yung fixed asset boundary document. So, ito, inonotaryo mo. Pero, tapos, yan, yung tatlong yan, kailangan mo rin magbayad ng 1.5 na manager's check para sa ERC. So, bago mo ipanotaryo, dapat ready na tong mo. Kasi ang notaryo nila is, kung hindi ako nagkakamali, may ano na to ngayon. Dati pwede, kahit na pag napanotaryo mo, kahit tumagal pa ng konti, pwede ngayon,
6 days na lang or 5 days yata, working days. Kailangan, pag na-notaryo na, within 5 working days, dapat bayad ka na rin sa ERC. Minsan, pipila tayo sa bangko para makakuha ng manager's check or para magpagawa ng manager's check. Minsan tinatamad tayo dahil habang pila. So, hindi mo na pwedeng pagpaliban. Kailangan unahin mo yung manager's check mo, saka mo ipanotaryo itong NMA mo. At ganoon din sa ito, papipirmahan mo rin ang fixed asset boundary. Then pagka okay na yan, ipasa mo na, ipo-forward ng Meralco yan sa ERC. Then ihintayin mo na lang kung kailan yung first reading nila with net metering. Doon pala sa mga limiter before net metering, pag napalitan na ng metro, yung bagong metro, pwede mo na tanggalin yung net metering mo, pwede mo na tanggalin ang limiter mo. Pwede mo nang i-release yun, yung limiter mo, kahit hindi mo na i-limiter, kasi hindi ka na i-charge yung bumalik. Kasi ongoing yung processing ng ano mo. Minsan kasi meron akong ginawa na pagpalit ng metro, medyo natagalan pa ulit bago nakapagpirma ng mga itong agreement. So, nung tinesting, tinesting ng engineer, nagtataka siya, sir, ba't walang lumalabas or bakit walang reading? Zero pa rin yung, or mayroon ng 5 kilowatt pa rin daw yung lumabas. Kasi naka-isang buwan na. Sabi ko, naka-limiter pa yan. Hindi, okay na. Pwede mo na tanggalin yung limiter. Hindi baka ako mababasa pa yon as ano. Sabi niya wala na yon, under process na yung net metering mo. So, kahit lumabas pa yan, mabasa pa, hindi nila china-charge. Okay, kasi yung palabas mo, na-reading naman na. Ibig sabihin, hindi lang nila babayaran, pero hindi na siya sumasama dun as consumption mo. Dahil unidirectional na yung metro mo. Dalawa na yung reading. Okay? So, yun. Pagka natapos mo na yan, pinasa na nila sa DU, meron kang time or bibigyan ka nila ng schedule ulit pag naging okay na si RC kung kailan ang first net metering reading. Minsan, pinupuntahan pa ng engineer or pinare-reading nila. Meron naman akong naranasan na pinapicturan na lang namin doon sa may-ari. Picturean nyo na lang po yung reading ngayon kasi ngayon ang day na first reading mo. So kung halimbawa ang normal na reading mo is 18, tapos ni-reading natin ng first reading ng mga 12, magkakaroon ka ng dalawang yung sa first net metering bill mo, magkakaroon ka ng dalawang bill. Isang bill na yung sa previous metro, at magkakaroon ka ng bill na sa bagong metro mo na. Okay? Minsan kasi nagtataka yung bakit nakapagbayad na ako ngayon buwan tapos may dumating pa rin bill. Hindi na po, sa bagong metro na magbabago na kasi yung tawag nila? SIN. So magbabago na yon dahil napalitan na yung metro mo ulit. Okay? So kung mabilis ang LGU mo at DU, as per bagong rules, dapat in 21 days tapos na. So, ang pinakamabilis na net metering na naranasan ko is itong 21 days, 3 weeks, tapos LGU dito sa Bulacan. Then, ang pinaka-worst na net metering ko is 8 months
LGU din ng Bulacan. So, yun. Depende. Pero ngayon, mas mabilis na kumpara sa dati. Kaya huwag kayo matatakot kung magne-net metering kayo. As long na ako, tinatanong ko sa client ko, may titulo ba yung yung lupa? May titulo ba kayo nito? Meron kayong tax clearance, meron kayong mga ganyan. Yung mga normal na hinahanap dito sa sa application, tinatanong ko na kaagad yan para na-anticipate ko na kung gaano katagal itatagal ng net metering na yan. So, pag nangako tayo dun sa client natin, alam natin more or less. Pero lagi sinasabi ko, as long na walang problema dun sa mga documentation at mga papers na kailangan, mabilis lang. Pero pagka meron tayong mga kailangan lakarin pang iba, yun ang tumatagal. Minsan nagpapalakad pa sa akin ng yun nga yung hindi nakatransfer sa kanila yung pangalan. Excuse me. Doon sa hindi nakatransfer ang pangalan sa kanila, yung sa Meralco, madali lang po yun. So, at mura lang yun. Hindi ka gagastos na malaki. Kakausapin mo lang yung engineer ng DU na isama na yung transfer ng pangalan. So, yun, sikatuhin naman nila yan as long as na meron ka mga supporting documents na sa iyo nga yung facility na yun or sa iyo nga yung property na yan. So, yun, ganyan lang po yung processing ng net metering natin. Ganyan lang yung mga mararanasan nyo. Swertihan po rito, meron pong LGU na madali, may LGU na mabigat. Mayroong DU na madali, may DU na mabigat. Sa DU naman, ang naranasan ko lang naman dyan na medyo mabagal is yung kung ang engineer sa lugar na natapat sa'yo is medyo loaded. Halimbawa, natapat ka doon sa area kasi kanya-kanya silang area na masyadong maraming tao. So maraming nag-a-apply sa maraming asikaso na application yung engineer na yon. Maraming sinosurvey, araw-araw wala sa office. So minsan natatambakan na yung application mo doon sa kanila. So kaya medyo tumatagal. Tiyagain nyo lang din i-follow up. So, kasi minsan nakakalimutan na nila dahil sa dami ng trabaho nila. Alam nyo naman dyan sa ating mga DU is maraming trabaho pero kokonti yung tao. So, kagaya ngayong pandemic, limited pa rin sila. So, i-follow up nyo lang. Meron namang masipag na engineer na talagang dedicated dun sa ginagawa niya. Kahit na yung depende kasi talaga yan sa engineer kung merong mga engineer na makakalimutin, merong engineer na merong engineer na kumbaga maayos or organized doon sa mga hawak niyang accounts. So yun, depende doon sa pero madali lang sa DU. Pagdating mo sa LGU, ganun din. So minsan matagal inspect pa kasi may marami pa silang nakapila for inspection. So ganun. Kaya minsan minsan maganda nga yung pagka maraming nakapila kasi minsan hindi na nila in-inspect. So depende din sa LGU nyo again. So ayun lang, ganyan lang yung process, no. Tapos may mga sample tayo dito kagaya nito, CFEI. Ito kagaya nito sinasabi ko kanina. Pagkukuha ka ng isang ito kitang-kita niyo sa Silang Cavite. Pagkukuha ka ng CFEI, kasama na yung electrical inspection. Di pala. Parehas pala electrical inspection to. Final electrical inspection tsaka certificate of final. Parehas pala to. So ito sa Silang, kinuha namin dito sa Silang, napakabilis. Basta dala mo na. Actually dito sa Silang, kompleto na ako ng gamit. Pumunta ako sa DU, kompleto na ako ng requirements. Pinilapan ko. Then
Actually, ano eh, hindi, kumuha pala ako ng form na sa kanila. Kumuha ako ng form, tapos pagbalik ko, kompleto na lahat. 30 minutes lang, mayroon na akong CFEI. So, mabilis din dito sa Silang. Tapos, ito yung mga pinipilapan yung COC na para sa ERC. So, straightforward naman ang pag-fill up dito. So, kung residential ka, residential. Then, address, name of owner, address, tapos email, telephone number. So, yun. Tapos, pagdating dito sa generating facilities, kung halimbawa, ayan, number of units, kung meron ka dalawang inverter, unit number 1, unit number 2, nandiyan naman. Location, kung sa exact location doon ng inverter. So, kung nasa master bedroom lang nilalagay ko dyan, or kung nasa kitchen. Commissioning date, so commission date, kung kailan yun na-commission. Economic life, nilalagay ko dyan. Economic life ng inverter is 15 to 10 to 20 years. Ganun na. Inverter manufacturer, serial number, rated capacity. Dito sa rated capacity, ang gusto kasi ng DU dito, uniform lahat ng nilalagay mo. Karamihan, actually, hindi pa ako nakaranas ng iniba ko. So, kung ganito, no, nakalagay dito kasi inverter eh. So, kung 5 kilowatt yung inverter mo, dapat rated capacity niya 5 kilowatt. So, ang gusto ng DU, kung ano yung rated capacity mo sa total panel, yun din ang rate. Kumbaga, iisa na lang para hindi sila nalilito. Kasi rated capacity mo ng inverter, 5 kilowatt, tapos yung panel mo oversized 5.4. So, ang ginagawa ko, rated capacity ng inverter, nilagay ko 5.4. Sa panel, ganun din, total panels 5.4. So, yun. Kasi, naranasan ko na yan dati. Kung iisipin mo kasi, sasabihin ko, inverter to eh. Iba naman yung inverter, iba sa panel. Yun ang gusto nila eh. Susundin mo. Hindi nila i-accept pagka hindi mo sinunod. Okay? So, hindi ko pa naranasan ulit na binago na pinag-iba ko. Kasi unang net metering ko application noon, yun ang sinabi sa akin ng engineer. So, yun ang sinusunod ko. Kung ano yung rated capacity mo sa panel, yun na yung rated capacity ko ng inverter. Okay? So, voltage, frequency, power factor, rated capacity. Ito yung rated capacity doon sa module. Siyempre, yung total ng kung ilang module meron ka. Dependable capacity. So, yan, kung ano rated mo, yun na rin dependable mo. Number of panels. So, yan lang ang para sa ERC. Tapos, sa Meralco naman, interconnection. Ito, name, address, contact person, telephone number, service point address. So, kung saan yung address ng ano. Tapos, yan, ito, information prepared and submitted by. So, pwedeng, kung representative ka, pwede ka dyan. Pwede ka pumirma niyan. Ito, generating facility, number of units, parang ganun din sa ARC, manufacturer, type synchronous induction inverter. So, inverter yan. Solar, biogas, solar, syempre. KW rating. So, kilowatt rating, ganun din, kung anong rating na nilalagay ko for panel, yun na rin nilalagay ko. Okay? Power factor, voltage rating, ampere rating. So, yung mga information na yan, nandun naman yun sa iyong mga inverter tsaka sa mga panels. So, ito naman yung application for interconnection doon sa Meralco. Tapos sa Meralco, meron ka pang plant parameters. So, plant parameters. Itong mga pinapakita ko, ERC, interconnection, tsaka plant parameter. Nandito yan sa requirements ng net metering. Nandito yan. Ito. ERC, application for interconnection, tsaka plant parameter. So, pag pinipilapan mo na, ito yung mga pipilapan mo dyan.
So, ganun din, general, paulit-ulit na lang din to. So, kung ikaw yung contractor, lagyan mo dyan. Kung may consultant ka pa, consultant. Okay? So, ito, mahaba ito. Page 1 of 2. Parang 3 page itong plant parameter na to. So, ganun lang guys. Huwag kayong matakot sa net metering. Mairaraos niyo yan. Ako, marami pa akong net metering application na inaasikaso, kaya lang nagkakaroon talaga ng problema sa mga requirements. Wala namang tayo magagawa kung hindi ma-provide ng client natin ang requirements. Okay? So, ang way na para mapabilis ang pag-process niyan is nasa client na rin minsan. Kasi kailangan na natin ng mga requirements, kailangan i-provide nila para mabilis din ang paglakad. Kasi minsan, meron tayong mga clients, sorry to say, na reklamo lang ng reklamo, pinapaliwanag mo na, hindi pa rin pinoprovide yung kailangan natin. So, kahit maglulupasay ako dyan sa LGU, hindi ako papayagan niya kung wala akong pinapasa na requirements. Alam naman natin lahat yan. So, yan lang guys. Sana may napulot kayo sa ating net metering process walkthrough, at sana may ibibigay pa ulit ako mga tips sa inyo or mga tutorials regarding solar sa mga susunod nating araw na free ulit tayo. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa akin channel, subscribe na kayo at i-click nyo yung notification bell para sa susunod kung meron tayong itatakal ulit, ma-notify kayo, at share nyo na rin para dumami pang nakakapulot ng kahit papanong kaalaman tungkol sa solar. So,